Basahin natin oras na mga 7. Basahin natin ang sagot-sagutan. Sabi natin kasi Seth, dumating ang isang baba sa palit na tubig at kanyang sinabi ni Jesus, "Pagawin mo ako." Sinabi sa kanya, Nunod sa Samaritana, paano ikaw ang isang tudyo ay humihingi ng Panginoon sa akin at ako'y gawain sa Samaritana sapagkat hindi ipag-usap ang mga tudyo sa mga Samaritana. Sumagot si Jesus na sinabi, kung mapagkakita ko ang kalooban ng Diyos, sino ang sarili sa sarili may lumimik ito, ito ay hinihin sa kanya ang bigyan niya ng tubig na buhay. Sinabi sa kanya ang babae, Ginoo, wala kang sukat sa loob ng tubig at malalim ang balon, saan naroon ng tubig ng buhay? Manalak ko ba sa aming mga siya ko sa amin nagbigay ng balon at ito'y uminom siya at ang kanyang mga anak at kanyang mga anak. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay tubig mauuhaw. Tatapos ang sino mang uminom ng tubig sa amin aking bigay ay inuuhaw ang kanyang may natubig na sa kanya aking ibigay may isang balon ng tubig na bubuhan sa kabuhayan. Sinabi sa kanya ng babae, pinatawag ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako ito ng pumarito upang bigay upang umigit pa. Salamat sa kanya ay manalangin ko mga kahit Sister Rose. Salamat po sa project na patuloy na pagsama sa amin sa iyong pag-ibig. Napakaninang umaga, Panginoon, na napakabuti po sa amin. Alam mo po yung aming mga kaluluwa hanggang ngayon sa mga activities, maging sa mga awitan, Panginoon. Napakabuti mo po na patuloy mo pong linigdas yung aming mga kaluluwa. At sa pag-aaral namin, patungkol sa babaeng Samaritana, ang naman po yung ihatid mong mensahe sa amin na wala ang pagpagdaging puso namin at ating pagpapakain. Pagkalo po kami noon. Tulungan ko rin po ang iyong palipin, bigyan mo siya ng tulong, bigyan mo siya ng kapangyarihan. Samahan po siya ni Diyos. Sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ang ating mensahe ay dito sa chapter 10. Basahin ko dito sinabi ni Jesus sa kanya, kanya sinabi kung napagkilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo humingi, pwedinin mo siya, pwedinin mo ako, ikaw ay bibigyan. Hihingi sa kanya, ikaw ay bibigyan niya ng tubig ng buhay. Ang pagkakaroon natin pag-aaralan ay the gift of God, o yung regalo ng Diyos, o bigay ng Diyos, o kaloob ng Diyos. Maaaring mapalad tayo nung nakarang December, nagkaroon tayo ng mga gift. Magagalak tayo pagka meron tayong tinatanggap na mga regalo, di ba? Pagkat bilang talaga na minamahal tayo ng ating kapatid, niregalo tayo dahil pinapakita niya tayo mahalaga sa kanya na tayo kanyang iniibig. Sinabi ng Panginoon dito sa babaeng Samaritana, kung napagkilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo hinihingi, ay bibigyan mo siya. Alam niya sa katunayan sa mundo ito, marami ang ganitong kalagayan. Kagaya ng babaeng Samaritana na hindi alam kung ano yung kaloob ng Diyos. Di ba? Maraming mga tao hindi alam kung ano yung kaloob ng Diyos at kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Marami ang naniniwala na si Kristo ay tao lang. Maraming puro ganyan. Si Kristo ay isang propeta, sabi ng mga Muslim.
At sa dami ng mga katuruan patungkol sa ating Panginoon, hindi tuloy malaman ng tao kung sino ang tama. Pero salamat sa hapong ito, na tayo ay naluwanagan kung ano yung kaloob ng Diyos sa atin. Alam mo, ang mundo ito ay sabi nga ng Biblia doon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4 na binulag ng Diyos na sa limutan ang pag-iisip ng mga tao pag sila hindi magsisampalataya. Alam niyo, yun yung gawain ng Diablo eh. Kaya marami ang napunta sa kapahamakan dahil sa Diablo na hindi sila naniwala sa ating Panginoon at sa kaloob ng Diyos sa katauhan. Ang unang kaloob ng Diyos sa katauhan ay maaaring alam na natin. John 3:16 na maliit ipinapangaral ng mga mangaral na gaylaman ang pagsikta ng Diyos sa sanlibutan ay ibinigay. Sabihin yung ibinigay ng Diyos sa sanlibutan upang sa kanya sa mga ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tinanggap na ba natin yung regalo ng Diyos na ito mga minamahal sa hapong ito? Alam niyo, mahal tayo ng Diyos, nais niya tayong regaluhan, nais niya tayong bigyan ng gift sa hapon na ito na hindi pa talaga tumatanggap sa ating Panginoon sa kanyang regalo sa atin. Sapagkat ang regalo ng Diyos ay itong tagihan, mga minamahal. Sapagkat meron tayong pagpili. Salamat na pinili natin ang Panginoon sa hapong ito, yung kanyang regalo sa atin, yung kanyang buktong na anak, upang sa ngayon ba tayo mapahama. Di ba sabi nga sa 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, dapat ang kaloob, sabi kaloob, ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Maraming tao ang kung mauruan na yung gift ng Panginoon, maraming tatanggap sa ating Panginoon. Pero dahil na maraming tao ang gulat sa katotohanan, hindi nila alam kung ano yung tunay na kahulugan ng regalo ng Diyos sa isang katauhan dahil sa kamalian ng mga turo. Maraming ang turo ng tao, madali lang, di ba? Dahil tanggapin niyo si Iso Cristo sa puso, pero sa buhay wala naman. Diba? Maraming ganyan eh. Ako ay born again. Maraming sinasabi born again, di ba? Born again din ako, bro. Salamat sa Panginoon, makilala natin ang Panginoon. Pero yung kanilang buhay, itinatanggi sa kanilang mga gawa. Pero salamat sa asabi na ito, yung kaloob ng Diyos na ito sa atin ay mali maliwanag. Di ba ang mga tao, nais ng Diyos na bigyan ng kapahingahan. Doon sa 11:28 ng Matthew, sabi nga, magsibari pa kayo sa akin, kayong lahat na mapapagat at magbibigat ang lukha at kayo aking mapagpapahinahin. Ang kaloob ng Diyos sa tao ay mapagpahinahin sila. Alam niyo, ang tao ay talagang kung mananatili sa kasalanan, walang papahinahan ang kanilang mga buhay. Alam niya ang ating Panginoon. Kaya kung sino pa hindi tumatanggap sa hapon ito sa ating Panginoon, walang papahinahan sa Kanya. Ngunit kapaanyan ng Panginoon sa Kanya sa hapon ito, magsibari ko kayo sa akin, kayo nang mapapagal, at kayo aking kapagpapahinahin. Ang kapahinahan na ibinibigay ng Diyos sa tao ay maganda, di ba? Yung makasama mo ang Diyos sa iyong buhay, diba? Kagaya ni Enoch, siya ay lumakad makasama ang ating Panginoon at siya ay pinuha, hindi siya namatay. Walang record sa kanya na siya ay namatay, di ba? Kasama niya ang ating Panginoon. Kaya ang kapahinahan ito ay tinanggap na ba natin sa hapong ito? Ang regalo ng Diyos na kapahinahan ng ating mga kaluluwa. Sapagkat ang ating mga kaluluwa ay walang kapahingahan kung patuloy na lumagawa ng kasalanan. Salamat sa ating Panginoon na maraming gift ang Panginoon sa atin na hindi natin masusuklian. Kaya yung pinagdala natin kanina, yung buhay na pinagdala niyo sa atin, gift yan ng Panginoon, di ba? Na tayo ay nagkaroon ng buhay, naranasan natin mamuhay sa mundo ito, na tayo ay hindi gaya ng example kanina na sa basurahan, namatay, pinabayaan na, namatay, hindi na pinagbigay ang pagkakataong mabuhay. Pero
dahil sa araw na ito, binigyan ng Diyos ng pagkakataong mabuhay, at dahil higit sa lahat ng minamahal na kilala natin ng ating Panginoon. Maraming mga tao ang nabuhay pagkatapos namatay na sa kapahamakan. Hindi nabigyan ng pagkakataon o hindi man lang nabigyan ng gift ng Panginoon na sila'y makakilala sa Kanya. Sabi nga po ay hindi natin alam, di ba? Maaaring ngayon, malakas tayo, bukas, wala na tayo. Gaya ng aming tatay, yung aming lolo, akala namin si nanay ang may sakit. Siya ang aming pinag-hospital, pero yung palang nag-aalaga sa kanya, mauuna pa sa kanya. Ganyan ang buhay ng tao na hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. Pero sinabi talaga ng Biblia, tinakda sa mga tao, matay ng minsan pagkatapos paghuhubong. Salamat sa Panginoon ang nakay Kristo, sabi nga hindi na huhubungan, di ba? Tayo nakay Kristo, wala na tayo sa paghuhubong. Ligtas na tayo sa hatol ng Panginoon. Ang kaloob ng Diyos sa atin ay maging anak niya, di ba? Doon sa 1:12 sinabi niya roon sa John na ang lahat ng sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos na makatuwid bagay ng isang palataya sa kanyang pangalan. Yung kaloob ng Diyos sa atin ang maging isang anak ng Diyos. Maaaring dito kung may anak pa ng Diablo ay yung tayo manatilit sa kanyang pamilya. Kundi may inaalok ang Diyos sa atin na karapatan na pwede tayo maging anak niya sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya napamaganda ang kaloob ng Diyos, di ba? Hindi ba tayo karapat maging anak ng Diyos, pero binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Kung tayo isasampalataya sa kaloob ng Diyos sa katauhan, walang iba ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya sa mundo ito, habang tayo nabubuhay, alalahanin natin yung kaloob ng Diyos sa atin.